Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Karen S. Bautista ng Philippine Association of Agriculturists or PAA. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Filipino agriculturists, mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Panibagong umaga, panibagong pagkakataon upang makapagpanalangin po muna tayo. Diyos Ama, patawarin mo po kami sa hindi namin paghingi sa iyo ng tulong kapag kami ay nahihirapan. Tulungan mo po kaming humingi rin ng tulong sa iba. Para po sa programang MNP, tinataas po namin ito sa inyo muli. Ang simula kabuuan hanggang ilapag po natin ito maya-maya lamang sa matamis na pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. Amen. At para sa salita ng karunungan, nakikita ng Panginoon ang lahat ng lugar. Minamasdan niya ang ginagawa ng masasama at ng mga matuwid. Yan po, no? Thank you, Lord. Kung masama man po umabuti, parehas niyang sinikatan ng araw. Magandang umaga po. Ako po si Ella Arsiaga. Ngayon po ay araw ng Sabado. Huli na po kaagad sa buwan ng Agosto. Napakabilis po, no? Ayon sa ating mga biroang mga kapwa Pilipino, ay pasulyap-sulyap na po ang ating, kumbaga, hindi ko maalala yung exact na bansag, pero parang tinaguri ang, ama ng mga Christmas songs sa ating bansa, siya Ginoong Jose Marichan. And ako personally po, no, pag nakikita ko to, or yung mga imahe niya na wala pa yung bare months kung tawagin, ay nakakatuwa po, nakakagaan ng aurahan, kumbaga. Pero yun nga po, sa Disyembre pa po ang ating pagdiriwang ng Kapaskuhan, ng Pasko. Dito lang po sa sa aking gawi, kumbaga. Sa aking tahanan, nag-umpisa na po akong maglagay ng parol. Hindi po, may maliit kasi akong parol na all year round naman ay nandun. Ayoko nang tanggalin dahil, well, personally, ito nga po ay nagpapakita ng araw-araw ay Pasko. Araw-araw ay happy ako dahil nandiyan ang Panginoon sa pamamagitan ng Pasko ay may papadaman niya. Nakasama siya everyday. So, personal, ko lang naman po yun. Kumbaga, as a decorator ng bahay, ayoko na siyang tanggalin. Kasi nga, cute naman siya doon. And lalo na ngayon na papalapit na ulit yung panahon kung kailan natin ito ipagdiriwang. O diba, napakwento po ko sa inyo tungkol sa isang mumunting parol. Mumunti po dahil kung makikita niyo yung parol na ito ay siguro kasing laki lang ng palad ko. So sa iba po sa inyo ay mas malaki pa mas maliit pa sa inyong mga palad. Yung parol na naibahagi ko just now. And yun nga po, no, mula po sa ating konting kwentuhan tungkol sa Pasko o papalapit na mga buwan leading sa Pasko. Welcome po sa Season 6, Episode 35 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ayun po ang MNP,
Para po sa mga hindi pa ito nakikilala, mga bago nating kasama, ito po yung agricultural radio program na hatid po sa inyo ng Department of Agriculture. Sa mga kaka-tune in lang po, tayo po ay accessible via online streaming. Pwede niyo po ba i-check kung hindi po kayo doon nakapakinig o nakasubaybay sa dzas.febc.ph. Yun, i-play lang po natin yung ating programa, which is right now, as you are listening, habang kayo po ay nakikinig, ang MNP po ang nagpi-play. At of course, sa Facebook po, ito ay matatagpuan din, pwedeng mabalikan, of course, yung mga other episodes as well sa playlist sa 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook page. And of course, sa talapitang 702 po tayo. I guess, minimal na lang po, kakaunti kung meron mang naliligaw pa. So, anyway, dito po sa mga kasama natin, para sa ating episode, nais po namin kayong, as always, no po, how do you feel po ba kapag may ganitong parang nababanggit po kayo? Kami, lang po sobrang happy po. And we are glad that aside from the usual names na nakikita po namin sa bawat episode, may mga pangilan-ngilan na nag-iiwan din ng kanilang pagbati. Pero umpisa po natin sa isa sa mga madadalas po nating nakakasama, si Ma'am Marilu Barbosa de Osera. Mapagpalang araw ka MNP, God bless us all. Ayan. At mula po kay Ma'am Yet Delen Dalanggalang. Mapagpalang umaga Miss Ella and Ka John with E. Marie. Nabibless po ako sa buhay mo Miss Ella and E. Marie sa paglilingkod sa ganitong programa sa agriculture. Parang maiyak na po. Sa panahon po ngayon, iilan na lamang ang mga kabataan na may interes sa pagsasaka. Ayun. Maraming salamat po, Ma'am Yet Dalanggalang, sa inyo pong mensahe sa atin, no? Happy po kami kasi kasama po namin kayo always sa ating program at naibabahagi po ninyo itong inyong kumbaga background para meron din kaming idea kung ano po ba yung mga kumbaga tipo ng mga listener na meron po kami, and we are happy because kagaya po ninyo ay talaga good-hearted. Ito yung parang maituloy ko lang po, no? One of the longest na mga testimonies na nakuha namin for the program, and we know na nasa tamang demographics kami kasi nga po ang naibahagi pa po ni Ma'am Yet Delen na farmer po ang tatay niya mula pagkabata, na nakasama sa pagbubukid ng palay at sa mga lolo at lola ko sa Padre Burgos, Quezon. Hello po sa mga taga Padre Burgos. Magandang umaga po. Yan, sa pagkakaingin sa kabundukan ng Yahweh Padre Burgos. Wala na po mga lolo at lola ko at tatay ko, pero ang pagsasaka ay still nasa puso ko at the age of 59, working here sa Sydney at keep saving to buy my own farm upang marami ding matulungan. I'm praying to God for this po, Miss Ella, kaya po always nakikinig sa maunlad na magsasaka, naway maunlad na Pilipino pag nagkaroon ng idea at mga helpful tips sa pagsasaka. God bless you more, Kajan at E. Marie. God bless maunlad na Pilipino and Philippine Agriculture. God bless FEBC DZAS at sa lahat ng programa ng 702. To God all be the glory in Jesus Christ. Yan, maraming salamat po. Amen. Bakit ko naman hindi bibigyan ng panahon ang ganito mga mensahe? Ito po yung rason kung bakit naririto ang ating program. Ito ay maihatid ang mga programa ng Department of Agriculture sa ating mga katuwang sa sektor ng agrikultura, at lalong-lalo na dito po sa mga talagang interested na
maging kabahagi po nito. Mula po kay Ma'am Liwayway Atienza, blessed birthday po sa inyong kapatid na kamba, si Jerry and Reggie. Yan, bumati rin po pala a while ago si Ma'am Marilu Barbosa de Ocerda. Thank you so much po. Pinabot ko sa mga kapatid ko yung inyong pagbati. Thank you very much. Mula kay Dulce Alicante, good morning po kay John, Miss Ella. Yun, saan located ang mga Kadiwa branches? Ito po ay, ang impormasyon po nito, maaari nating matagpuan sa official channels ng or platforms, Department of Agriculture, kabilang po siya ng ating DA website, ang da.gov.ph. Punta po kayo doon sa mga pinost na mga press releases. May mga informasyon po tayo dito. At kung may listahan man po, maaari po natin sigurong bisitahin ang mga official channels naman. Pwede po sa Facebook dahil meron ding official Facebook page ang Agribusiness and Marketing Assistance Service ng Department of Agriculture. So, thank you so much po ma'am sa inyong katanungan. At pagbati rin po kay na Sir Epifanio Salvador, Ronald Young, Liwayway Atienza, Nenet Naval, LC Ayoso Suguitan, Chris Riemann, Myra Abadier, Nenet Palencia, Nora Cancela, ayun, Eduardo Estilon, Dolores Alfonso Reyes, Helen Grace Tiempo, Mario Casiple, yun. Thank you po. We are so grateful to have you all. Also, yung mga bago po, no? May mga bago po tayong kasama. Kabilang nga po siya yung nabanggit po natin, si Sir Eduardo Estilon. Actually, nag-iwan siya ng mensahe. And siya din po ay palaging nakikinig sa ating programa. Thank you po. Mahilig din po kasi ako magtanim. Gusto ko po sana matutunan yung paglalagay ng bitamina sa halaman. Maraming salamat po. Thank you so much po. I remember asking ano po yung mga topics na gusto ninyong matunghayan sa ating programa. And keep them coming po, ano? At dahil dito nagkaroon kami ng idea, we would be coordinating sa mga kinauukulan para maihatid ang mismong impormasyon na inyong nais malaman. So, yun po, kagaya po nun. Pwede nyo pong sabihin sa akin, bulong nyo po sa akin. Bulong nyo po sa akin. Or mag-iwan po kayo ng komento. Or pwede po kayo mag-email sa amin, sa aming official email address. Meron po ba kayong papel, ballpen, o lapis? Yan, kung meron po kayong panulat o kahit cellphone po ninyo, babagalan ko ng kaunti, pwede po kayong mag-email sa amin. Kung hindi pa man po kayo makapag-mensahe sa Facebook page ng MNP or Maunlad na Pilipino, babahagi din niya ni Imari maya-maya lamang. Ang email po namin ay ang afid@mail.da.gov.ph. Ayun po. So, ipadala nyo lang po. Isa lang po yan, yung email namin. Nakababanggit ko lang. Pwede po kayo magbigay ng mensahe diyan. Sabihin nyo lang po sa subject, MNP topic. Or, ayun po, sa katawan ng inyong sulatroniko, o bilang nasa ikahuling araw po tayo na Agosto, babanggitin natin ang salitang Tagalog o Filipino na sulatroniko. Ito po ay Tagalog ng email. Ilagay nyo po doon yung gusto nyong topic. Yan. Pwede naman po kayo magkwento. Pero yun nga po, huwag niyong kalimutan kung may nais kayong gustong mapag-usapan or matunghayan sa MNP. Yan. I-address niyo po kay Ella Arsiaga. At yun nga po, no? So, mula po dyan sa ating mga supporters, mga commenters, blessed morning sa inyo po lahat. Thank you so much. And ngayon nga po, no? Sa mga nakasubaybay sa first part ng interview na ito, narito na po ang ikalawang bahagi. Maya-maya, abangan po natin ang tungkol sa e-learning for agriculture and fisheries. Kasama po natin siya ng Hepe
or Chief ng E-Extension Program Management Section ng Information Services Division po ng Agricultural Training Institute ng Department of Agriculture. Walang iba kundi si Ma'am Jovina Claire Pawig. Yan, di syempre po, bukod po dyan, kaya po siguro bumabalik-balik ang ating mga tagapakinig, meron pa po tayong editorial ni John Enriquez. Yan po, no? Ating mga Regions on the Go. Kasama po natin dito mismo yung ating mga farm casters. Ganyan din po ang Agri-History and Farmtastic Pinoys. Ito po yung mga specialty segments kagaya po ng kay Nakajon sa mga farmcasters natin. Lahat po itong mga segments ito may kanya-kanyang timpla kumbaga that makes MNP as a whole na napapakinggan nyo po ngayon. At dun sa dalawang huli ko nabanggit, si Agri-History at Farmtastic Pinoys, kasama po natin dyan si Marie Vergara. Huwag kayo mag-alala, welcome ko po ulit yan mamaya. At ang kasunod po niyan, ang DAP or DP. Ito po yung Philippine Rural Development Project. At sa mismong boses po nila, ihatid natin sa inyo ang Unlad Komunidad. Kaya din po, hindi po kayo uwing walang bagong kaalaman. Kung hindi nyo pa po napakinggan sa iba ang ating Agri-Trivia segment na Batid ba ninyo? Syempre po, every Saturday, yan po ang aming garansya sa inyo. Hatid namin isang oras na itik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At ngayon nga po, para sa pag-launch na isang 62-footer na fishing boat ng DAP FAR. Narito po, pakinggan natin ang bahagi ni John Enriquez. John. John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay Sabado, huling araw po. Huling araw po sa buwan ng Agosto. At isang magandang balita natin dito ngayon ay yung pong mga bagay na makatutulong sa ating mga mangingisda. Ang binibigay ko po sa inyong balita ay sari-sari po. Tulong na ibibigay ng kagawaran, mga attached agencies nito, kasama ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, lalo sa mga gawain ng mga mangingisda. At dito po, si nailunsad po ni Agricultural Secretary Francisco Chu Laurel sa isang seremonya ang isang 62-footer fishing boat. Ano po? Kumbaga, paglunsad, isa pa lang ang pinakita. Ano po? Ito po ay kasama sa halagang 600 milyong piso na bahagi ng kagawaran ng pagsasaka, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapalakas ng tulong sa mga mangingisda ng paraan para mas madali silang, mas marami sila na mahuli mga isda sa tinatawag na Capacitating Municipal Fisher Boat Program. At dito nga po ay sinabi ng Secretary, kasama ito si BFAR National Director Isidro Velayo, na ang BFAR ay ang ibibigay po ng tulong sa pamamagitan po nito sa kanila pong tanggapan. Dito nga po, pinakita na yung model design ng 62-footer fishing boat. Ito ay i-design po sa kabuuang 66 pa na units na targeted po matapos na simulan po itong taong ito. Sige niyo po, pinakita mo na yung model para makita ng mga mangingisda at yung gagawin 66 pa na ibabahagi po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Yan po ang mensahe ni Secretary Chu, Secretary Laurel. Ang punto po natin dito, nabibigyan ng pagkakataon ng mga magsasaka na makapangisda. Makapangisda sila na hindi masyadong hirap. Hindi yung gumagamit ng, at saka alam niyo po, isa pa sa maganda dito, ang paggamit po nitong mga malalaking bangka na ito, malalaking bangka na ito, ay mapapalawak, mapapaganda ang produksyon.
sa paghuli. Alam niyo po ba, ang isang 62-footer na fishing boat ay mabibigyan ng pagkakataon ang mga mangingisda na makapangisda sa mas malalim na lugar. Kasi po, kung mas maliit ang inyong bangka, maaari pa manganibaan yung buhay. Dahil po habang lumalayo kayo sa pampang, ang tubig po sa laot ay tumataas, ay lumalakas. Kaya marami pong narinig natin yung aksidente na may mga bangka na tumaob. Pero pagka ganito yung malaking yate na po, kumbaga, 62 malaki po yan, mabigat-bigat yan. At mas malayo po maaabot, ibig sabihin, mas marami pong isda sa mas malalim na lugar. Isa pong magandang balita yan, ako ay natutuwa, dahil kadalasan natatanggap ko, yung mga balita na puro sa magsasaka lang, puro sa lupa. Ito ngayon, meron pala, marami, ano pa po ba pwede yung bigyan na tulong sa mga isda? Pagka lumabas po yan na tulong, natitiyak ko po na makakaabot kagad yan sa mga Municipal Agriculture Office o Municipal Agriculture Office na makakaabot naman sa ating mga kababayang mangingisda. O ngayon po ay dumako na tayo sa ating makasama, iba't ibang region para sa ating Regions on the Go. Nagsagawa ng training on basic poultry production sa ilalim ng National Urban and Peri-Urban Agriculture Program o NOPAP, ang DA Cordillera sa pakikipagtulungan ng Baguio City Veterinary and Agriculture Office o CIVAO nitong August 21, 22 taong kasalukuyan. Dinaluhan ito ng 35 kalahok mula sa mga agricultural barangays ng syudad, kung saan ay natutunan nila ang iba't ibang kaalaman tungkol sa poultry production tulad ng breed selection, housing management, feeding and nutrition, disease prevention, at basic marketing strategies. Ang training ay may kalakip na demonstrasyon na nagbigay daan sa mga kalahok na makakuha ng mahalagang karanasan sa paghawak ng manok, pagbabakuna, at record keeping. Maganda ang naging pagtugon ng mga kalahok sa mga itinuro ng mga resource speakers mula sa CIVAO at inaasahan na magkaroon ito ng positibong epekto sa lokal na industriya ng manukan na magpapataas ng produksyon at mag-aambag sa seguridad sa pagkain ng lungsod. Ang matagumpay na pagtatapos ng training ay nagpapakita ng dedikasyon ng DA CAR at CIVAO sa pagsuporta sa mga lokal na magsasaka at pagtataguyod ng mga pangmatagalang pamamaraan ng agrikultura sa lungsod ng Baguio. Jovelyn Valenciano mula sa Department of Agriculture, Cordillera. Training on Cluster Development Plan Preparation isinagawa sa Nauhan, Oriental Mindoro. Sa pangunguna ng F2C2 Mimaropa staff at mga provincial coordinators, nagsama-sama ang mga fishery, rice, corn at high-value crops clusters mula sa siyudad ng Calapan, mga bayan ng Nauhan, Pola, Rojas, Gloria at Bongabong sa ginanap na Training on Cluster Development Plan Preparation sa Bahay Tuklasan, Nauhan, Oriental Mindoro noong 13 hanggang 14 ng Agosto taong kasalukuyan. Tinalakay dito ang F2C2 bilang estratehiya ng Department of Agriculture, SWOT analysis, strategies at pagkumpleto ng pangmatagalang plano na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga clusters. Sinundan naman ito ng isang write shop upang makabuo ng komprehensibong cluster development plan, isang master plan para sa paglago at pag-unlad ng mga clusters at pamantayan sa paghahatid ng mga pangunahing interbensyon sa mga magsasaka at nangingisda. Kasama din sa pagsasanay sina Nauhan Municipal Agriculturist Raquelita Umali, City Agriculture Office ng Calapan at ang Provincial Agriculture Office sa pangunguna ni Provincial Agriculturist Christine M. Pine. Mula sa DA Mimaropa, Paulo Jose nag-uulat. John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At ngayon naman po, para sa ikalawang bahagi, actually, ikaapat na po ito on the third State of the Nation address nating Pangulo. Narito po ang Agri-History with Marie Vergara. Markahan na ang inyong mga kalendaryo at maging updated sa agriculture-related happenings dito sa Agri-History. Agri-History na! Ako si Marie Vergara.
at nakatune in kayo ngayon sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Nito lamang July 22 ay napanood o napakinggan nating lahat ang ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bukod sa pagbabahagi ng accomplishments ng Administrasyong PBBM sa nakalipas na 2 taon, bumida rin dito ang kanyang pagbibigay prioridad sa sektor ng agrikultura. Napakahalaga ng Philippine Agri-Fisheries Sector para kay PBBM na minsan na ring naging Agriculture Secretary sa mga unang buwan ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo. Bukod pa rito, isinulong din kasi sa pamumuno ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang iba't ibang programang agrikultural gaya ng Green Revolution, Masagana 99 at iba pa. Kaya naman pakinggan natin sa ika-4 at huling bahagi ng ating pagbabalik-tanaw sa ikatlong SONA ni PBBM kung ano-ano nga ba ang mga nagawa na at gagawin pa ng kanyang administrasyon para sa sektor ng agrikultura sa Pilipinas. Upang mas palakasin pa ang produksyong agrikultural sa bansa, isa sa priority projects ng kasalukuyang administrasyon sa pamamagitan ng Department of Agriculture at ng National Irrigation Administration ang pagpapahusay sa sistemang patubig o irigasyon sa buong bansa. Narito ang naging pagbabahagi ni Pangulong Bongbong Marcos. Patuloy tayo nagbubukas at nagkukumpuni ng mga irigasyon sa buong Pilipinas. Ngayong taon, bibigyan natin ng patubig ang halos 45,000 ektarya ng bagong lupain. Bubuhayin din natin muli ang irigasyon sa halos 38,000 ektarya ng lupain sa buong bansa. Moving forward, irrigation dams will supplement all our other bulk water projects to ensure water security for our people, especially in the underserved areas. Siyempre pa, hindi lamang ang mismong mga kagamitan at pasilidad pang-agrikultura ang pinaguhusay dahil ayon kay PBBM, suportado rin sa ilalim ng kanyang administrasyon ang mga maliliit na magsasaka sa pamamagitan ng mga inisyatibang agrarian reform. Sa reformang sakahan naman, tuloy pa rin ang ating programa at ang pamamahagi ng mga titulo sa ating mga magsasaka. Sa nakalipas na 2 taon, mahigit 130,000 titulo na ang ating naigawad sa mga benepisyaryo. Tuloy-tuloy din at pinabibilis pa natin ang pagkakahati-hati ng Collective Certificate of Land Ownership Award o yung CLOA para sa mga individual na benepisyaryo nito. Pinamamahagi na rin ang mga Certificate of Condonation kaugnay ng pagpapawalang bisa sa mahigit 57 bilyong piso utang na may 600,000 benepisyaryo. Bukod pa rito, naresolba rin ang mahigit 70,000 mga kaso patungkol sa reformang agraryo. Kasama rito ang mahigit 2,000 kasong matagal nang nakabinbin bago pa man pumasok ang administrasyon. Tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At dyan nagtatapos ang ating pagbabalik-tanaw sa naging ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Sundan ng Maunlad na Pilipino sa facebook.com/Maunlad na Pilipino. I-like at i-follow rin ang Department of Agriculture sa Facebook, X at YouTube. Magsama-sama tayong muli sa susunod na Sabado. Ako si Imari Vergara para sa Agri-History. Ayan po ang bahagi ng Agri-History para sa linggong ito. Kayo ay nakatutupa din dito sa Maunlad na Pilipino. Ella Arsiaga para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At ang
ang atin nga pong ikalawang bahagi para sa e-learning for agriculture and fisheries. Narito na, kasama po natin si Ma'am Jovina Claire Pawig ng Information Services Division ng Agricultural Training Institute. Siya po ang Chief ng E-Extension Program Management Section. Ma'am Yov, bawat courses po ba para lang mabigyan ng idea yung mga, let's say ako, for coffee siguro, gaano po katagal yung isang module, ma'am? Kaya ko ba yung upuan? Kunwari, maglaan ako ng isang araw, ganyan? Opo, kayang-kaya po yung matapos ng isang araw kung buong araw niyo pong inaaral yung course. Ayan. So, talagang napakadali po at marami tayong makukuhang information dito na hatid sa atin ng ating mga kapatid sa ATI and of course yung ating mga proponents po dito. Bukod po sa ating information about sa certificates, Ma'am Yov, dun sa mga technical requirements po like yung usage nila ng laptop or mobile, ano po ba yung mga, saan po pasok yung sistema natin? Parehas po ba? Pwede rin po ba sa Android or iOS users? Yes po, pwede pong ma-access ang mga courses namin sa laptop, sa desktop, at saka sa mga mobile phones like tablets, cellphones, mga ganon. Pwede din siya sa iOS o kaya Android. Actually, pwede siyang ma-access nga sa pamamagitan nga ng web browser or yung sa Chrome or yung mga ganon. And meron ang isa pang kagandahan nito ay pwede din silang ma-access yung courses sa isang mobile app. So magda-download lang po nun. Oo, magda-download lang ng mobile app tapos dun sila makaka-access ng course at sa pamamagitan nga nung app na ito, pwede nilang ma-access yung courses offline. Wow! Ayun ang magaling doon. Kasi, parang sigurado may mga nagtatanong sa ating mga listeners, hala, kailangan naman pala ng internet dyan. Lagi pa lang dapat online. Wala akong data or wala kaming ganong access. So, pwede po siya na offline. Yes po, pwedeng offline. Kailangan lang nilang i-pre-download yung content. Tapos, saka sila mag-take ng course, kasama na yung exam doon. Tapos, kapag nakapag-online na ulit sila, nakapag-connect sila sa internet, doon mare-record sa system yung kanilang exams, yung mga sagot nila sa exam. Tapos, pagkatapos niyan, saka sila mabibigyan ng certificate. Ayan, palinaw ng palinaw yung ating pag-take. Siguro magkakaroon ulit tayo ng mga panibagong enrollees sa ating e-learning courses. At dahil dyan, meron din kaming curious question para sa inyo, Ma'am Yov. Ano po kaya yung naging pinaka-popular na kurso? Lalo na po na nabanggit natin na nagkaroon tayo ng surge noong panahon ng pandemya. Ano kaya ito? Tsaka bakit kaya ito sa tingin ninyo, ayon sa datos natin, naging popular? Noon at saka ngayon po, ang pinaka-popular namin na course ay yung sa urban gardening. Wow. So, marami pa rin talaga ang mga interesado. Mukhang madami po ang mga nasa syudad na gustong magkaroon ng home garden kung saan sila makakapag-produce ng sarili nilang makakain. No? Nakakatuwa naman po, no? Kasi, syempre, pag may alam tayo, di syempre, i-apply natin ito. At dahil dyan, mas maraming Pilipino ang ating, isa sa mga epekto nito ay pagkakaroon ng access, direktang access, even ng mga nasa syudad. Hindi lang yung mga natin, no? Yung mga counterparts natin, yung mga primary producers natin mula sa ating mga kanayunan or rural areas. Ito, another curious question po. Meron po ba tayong mga foreigners na nagtitake po ng courses natin by any chance? Sa ngayon po, ang mga nagtitake po sa aming mga courses ay mga extension workers, farmers, students, agri-enthusiasts. Sa side po ng admin, kapag na-detect po namin na foreigner, ina-advise po namin na ito ay intended for local conditions. Kaya kung nasa ibang bansa sila. So, may konting probing po minsan kapag foreigner yung nagtitake ng course. Kasi meron naman po tayong mga foreigners, iba na naka-stay na dito
sa Philippines. Yes. So, yung ganun po, kailangan lang po natin sigurado na yun po, para Oo. magamit naman nila yung technologies. Ayan. At syempre, ang ATI para po syempre sa mga, lalo na sa mga nakikinabang po sa napakaraming serbisyo nito, ay kilala mostly sa ating, of course, ang training, mga pagsasanay. At yan po ay usually face-to-face, ma'am, ano po. Ito pong ating online courses po ay kumbaga, ano po yung kumbaga naging complementing feature nito versus po sa ating, or hindi siguro versus, kasi nga complement na ano niya na parang component po niya with regard sa ating mga ginagawang face-to-face na training. Sa mga nakaraang taon, Miss Ella, bali itong mga e-learning natin na materials ay ginagamit nila to complement yung mga face-to-face trainings. Halimbawa po ay ang participants, pinapatake nila ng course before they go dun sa mismong activity na face-to-face. So, para nagiging blended yung mode of delivery ng trainings kasi magta-take mo na sila ng e-learning tapos saka pupunta dun sa training. Para halimbawa nababawasan na po yung actual time ng face-to-face. More on practical na na lang po, activities. Ngayon, nakaka-excite naman po talaga dahil siguro yung mga nasa, yung dati nung wala pa si e-learning, pagpasok, ano kaya expect ko? Pero dahil sa tulong na meron tayong kumbaga preparatory, pwede ba natin gamitin yung term na ganun? Parang na-prepare na muna bago sumabak dun sa practical side nung isang kursong kanilang kinuha. So, nakakataas ito ng confidence sa bahagi po ng ating mga mag-aaral. Nakakatuwa naman. At dahil po dyan, meron po ba tayong mga last December 2023, nabanggit po natin na nag-shift po tayo, tama ba ma'am, ng ating platform? I mean, upgrade po tayo into a new site with regards po sa ating e-learning course site. Ano pa po ba yung ating mga next steps for e-learning for agriculture and fisheries? 5 to 10 years po siguro, ano ba yung ating mga plans for our platform? So sa ngayon po, syempre, continuous course development po, no? We have been talking din with other government agencies, mga private partners, sa pag-develop ng mas madami pang mga e-learning courses dun sa ating platform. Kasi malayo-layo pa ang ating tatakbuhin. Kumbaga dahil 76 courses kami dati. So, ayun. Yun yung somehow goal. And aside from that po, we are envisioning din to offer closed group sessions, yung mga seasonal, yung mga synchronous na mga courses. And of course po, we intend to apply yung mga courses namin for CPD accreditation, but kumbaga magkaibang category po ito dun sa ino-offer namin ngayon dahil ang CPD courses may time limit and identified yung mga participants pati yung resource person. So pero yun po ang aming nakikitang patutunguhan ng e-learning for agriculture and fisheries na makakapag-offer na ng mga CPD courses. Ayan, napakalaking importansya po nito lalo na sa ating mga kapatid na lisensyado at nais na laging ma-refresh yung kanilang tama po, yung CPD points. Mahalagang kumbaga credit na makuha po sa kanilang pagsasanay, patuloy na pagpapayaman ng kanilang kaalaman sa kanilang napiling field, which is of course ang agriculture. At dahil po dyan, muli po, anyayahan po natin ang ating mga tagapakinig. Saan po ba pwede makipag-ugnayan? Kung may katanungan at paano po ba natin ma-access? Once again, contact details po with regards sa ating e-learning. So ayan po, ang ating e-learning for agriculture and fisheries ay pwede niyong ma-access sa www.elearn.e-extension.gov.ph. Kapag may mga katanungan naman po kayo tungkol sa e-learning or sa mga ibang agriculture and fisheries technologies,
Meron po ang aming Farmers Contact Center na pwede nilang i-text or tawagan sa 0920-946-2474. Ang ating Farmers Contact Center po ay maaring ma-contact mula Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. to 5 p.m. Tapos meron din naman po kaming email na pwede nyong makapag-send ng mga queries. Ito po ang e-extension@ati.da.gov.ph. Aside po dito, meron din po kaming Telegram at Viber channel, yung Farmers Contact Center. Pwede din po silang mag-subscribe doon para sa mga latest na announcements about sa mga courses na bago sa e-learning at saka yung mga ibang technology tips. Nagsasend din po kami doon. And doon maliban po sa text, doon sa hotline na binigay ko kanina, pwede din pong makontak yung hotline na yun sa Viber tsaka Telegram. So yun po yung mga channels kung saan po kami pwedeng makontak. Ayan, lalo na po sa mga kabataan natin dyan na naghahanap ng makabuluhang gawain sa internet. Ito na nga ang tamang venue para sa inyo. Matuto po tayo ng ating mga kurso for agriculture and fisheries. Pero bago po namin kayo tuluyang pakawalan, meron po ba kayong nais na ipaabot na mensahe para po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay? Ayan po. Sana po ay mabisita nyo ang aming e-learning website at sama-sama po tayong matuto ng mga technologies and practices on agriculture and fisheries. Simpleng-simple lang po, madali lang ang paraan para matuto tayo sa mga dito. Through simple clicks and swipe, you can learn na po a lot of things. So, mag-register na po sa e-learning at mag-enroll na po sa aming mga courses. Maraming salamat po. Ayun po, maraming salamat po sa ating naging panauhin para po sa edisyong ito ng Agri On Air. Ito po yung ating talakayan para po sa mga kaka-tune in pa lamang, pwede pong balikan ang ating episode na ito sa ating Maunlad na Pilipino playlist. Pero ito po ang ating naging diskusyon kasama po ang hepe ng E-Extension Program Management Section ng Information Services Division ng Agricultural Training Institute ng Department of Agriculture, ang e-learning for agriculture and fisheries, Ma'am Jovina Claire Pawi. Hi po, Ma'am, ulit, and thank you so much po sa pagpapaunlak sa atin. Ito po ang Agri On Air. Muli po, para sa e-learning for agriculture and fisheries, nasama po natin mula sa E-Extension Program Management Section ng Information Services Division ng DAATI. Ito po ang Agri On Air with Ma'am Jovina Claire Pawi. Maraming salamat po. At narito po ang Unlad Komunidad o UK, katuwang ang Philippine Rural Development Project. Ngayong umaga dito sa Unlad Komunidad, ating balikan ang mga naging pangyayari sa naganap na turnover ceremony para sa mga solar power desalination facilities sa probinsya ng Bohol. Ang nasabing facilities ay proyekto ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project o DAPRDP. Ang Philippine Rural Development Project ay isang proyekto sa ilalim ng kagawaran ng pagsasaka na naglalayong maitaas ang ani at kita ng ating mga magsasaka at mangingisda. Hulyo 8 nitong taon nang formal na turnover ng PRDP ang second set ng solar power desalination facilities sa mga barangay sa isla ng Hindakpan Island sa Talibon, Bohol at Bilang-Bilangan Island sa Bien Unido. Ang nasabing okasyon ay pinangunahan ng mga opisyales mula sa Department of Agriculture Region 7 at mga opisyal ng lokal na pamahalaan at PPMIU Bohol. Ang desalination facilities ay nagkakahalaga ng 12.73 million pesos at magagamit ng tinatayang 1,185 kabahayan. Ang nasabing pasilidad ay makakapag-supply ng 22,000 litro ng maiinom na tubig kada araw sa pamamagitan ng seawater reverse osmosis. Ito ay mapapakinabangan hindi lamang ng 1,185 kabahayan na mga direktang benepisyaryo, 672 rito sa Bilang-Bilangan at 513 sa Hindakpan, kundi pati na rin sa mga nagmula sa mga kalapit na isla ng mga barangay.
Para sa mga residente, malaking bahagi ng kanilang pang-araw-araw na budget ay inilalaan sa pagbili ng tubig na inaalok ng mga nagtitinda ng tubig sa isla. Ang mga nagtitinda ng tubig na ito ay kumukuha din sa mainland Talibon at Bien Unido sa pamamagitan ng motorized bangka. Labis ang pasasalamat ni Maria Jelba Remadon ng Talibon dahil mas naging madali para sa kanila ang pagkakaroon ng malinis na inuming tubig na ligtas mula sa mga sakit at bakterya. Dako kay benefits kay ngano doon ra ka sa muat tapos kuan ba tapos kanang nagig kanang tubig nga tantap ang gyud nya tapos kanang makaingon jud ka nga kanang limpyo gyud ba kay na mo filter dira kana makasure good ka nga walay bakterya. Dagdag pa ni Rimadon, malaking bawas ito sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Expenses, kanang dili kay dako kanang expenses ba, dili kay unlike sa kanang matug misalayo, magkrudo pa mi, maglibor pa mi, unya magkuan pa mi PPE. Ana sa Talibon. So dako kayo kan baka nang advantage mo nga isip sa mi ka guys lang. Dili mi dako kanang makuan ba magasto. Sa kanyang mensahe, hiniling ni Talibon Mayor Janet Garcia ang tulong at koordinasyon ng lokal na opisyal sa barangay upang mapanatili ang maayos na kondisyon ng desalination facilities. Ang among lang ihangjo lagi na sa giingon ni Kong Van ganina na dapat barangay officials should be present kay kamo. Mo'y kinadako ang responsibilidad. Tungod kay ang pag-atiman ug pagpalahutay ni adjust barangay. Na maghiusa ta magkausap ta sa pag-amping ning Ang solar power desalination facilities ay isa lang sa maraming proyekto ng DAPRDP. Para sa iba pang mga proyekto ng DAPRDP, patuloy na makinig dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project. Next week ulit, abangan pang inihandang bahagi ng Unlad Komunidad dito pa rin sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS. At sa oras na ito, kilalanin natin isa pang muli sa ating mga natatanging Farmtastic Pinoy. Siya po si Cheryl Tutana Navaira. Kasama po natin muli si Marie Vergara. Kilalanin ang mga natatanging Pinoy na may natatanging kontribusyon sa sektor ng agrikultura. Farmtastic Pinoys! Oras na para sa Farmtastic Pinoy segment ng ating programang Maunlad na Pilipino. Ako ang inyong segment host na si Marie Vergara. Siyempre pa, nakatutok pa rin kayo sa himpilang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang pagsasaka ay itinuturing bilang isang life-sustaining na aktibidad para sa ating mga katutubong komunidad. Sa pamamagitan ng pagsasaka, nabibigyan tayo ng kakaibang perspektibo kung saan nagkakaroon tayo ng pagpapahalaga para sa mga likas yamang bigay sa atin ng may kapal. Ang kaisipang ito ang bitbit ng isang kabataang katutubo mula sa Rizal Province nang siya ay sumali at magwagi sa Young Farmers Challenge 2022 ng Department of Agriculture o DA. Pakinggan natin ang nakaka-inspire na kwento ni Cheryl Tutana Navaira. Ipinanganak noong August 16, 1998 si Cheryl Navaira. Bilang miyembro ng Indigenous Peoples o IP community sa Antipolo City, Rizal, tumatak sa kanyang murang kaisipan ang kahalagahan ng agrikultura. Inspirasyon ni Cheryl ang kanyang amang magpapalay. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit maaga siyang namulat sa mundo ng pagsasaka. Sa pagnanais na makapag-ambag sa pag-unlad ng pagsasaka sa kanilang komunidad, kumuha at nagtapos siya ng kursong Agricultural Technology sa University of Rizal System Main Campus. Dala na rin ng kanyang edukasyon ay nalaman ni Cheryl ang tungkol sa Young Farmers Challenge o YFC.
isang programa ng Department of Agriculture o DA para sa mga kabataang nais magtatag ng kanilang sariling agribusiness. Taong 2022 nang mahimok si Cheryl na lumahok sa YFC. Bit-bit ang bandera ng kanilang katutubong komunidad, binuo at inilaban niya sa naturang kompetisyon ang business model ng Navairas Rice Production. Nais niyang ipakita ang pagsasaka, partikular na ang pagtatanim ng palay bilang isang marangal na hanap buhay na nakatutulong sa mga tulad niyang IP. Kaya naman laking tuwa ni Cheryl at ng kanilang komunidad nang magwagi siya sa YFC provincial at regional levels. Sa tulong ng mga napanalunan mula sa YFC, natustusan ni Cheryl ang mga binhi, pataba, labor, at renta sa mga kagamitan at makinaryang pansaka para sa kanyang mahigit 2 ektaryang sakahan. Nakatulong naman ang kanyang proyekto upang mapalakas ang produksyon at supply ng palay sa kanilang lugar at mga karatig bayan. Naging katuwang naman niya ang kanyang ama, pati na ang DA at ang National Commission on Indigenous Peoples o NCIP sa pagbubuo ng kanyang proyekto at sa kanyang pag-unlad bilang isang kabataang magsasaka at leader. Buo ang loob niyang mas paghusayin pa ang kanyang palayan upang makatulong hindi lamang sa lokal na produksyon ng pagkain kundi pati na sa pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa. Isa ng Quality Assurance Inspector sa isang poultry dressing plant si Cheryl, ngunit patuloy pa rin siya sa pagiging magpapalay. Sinimulan na rin niyang palawakin pa ang kanyang negosyo sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga ampalaya sa kanyang sakahan. Hangad naman ni Cheryl na maging inspirasyon din sa kanyang mga kapwa kabataan na subukan na rin ang pagsasaka. Yan si Cheryl Tutana Navaira, Certified Farmtastic Pinoy. Thank you so much, Imari. At ayan po ang ating Farmtastic Pinoy na nakilala para sa umagang ito. Welcome po sa ating Agri-Trivia segment na Batid ba ninyo? Ngayon, meron po tayong impormasyong hatid sa inyo tungkol sa hakbang ng DA laban sa ASF. So, ang Department of Agriculture Bureau of Animal Industry po or DA-BAI ay nagkipagpulong noong mga nakaraang araw po sa humigit kumulang 150 magsasaka upang ipaliwanag ang paggamit ng bakuna laban sa African Swine Fever. Yan po, no? Ang DA-BAI team na pinangungunahan ni Undersecretary for Livestock Deogracias Savellano at Assistant Secretary for Poultry and Swine Constante Palabrica ay nagpakita ng draft. Ito po'y gabay para sa kontroladong paggamit ng bakuna laban sa ASF at inilahad ang mga proseso at mga kinakailangan para sa implementasyon nito. Ang Batangas ay kasalukuyang sentro ng pinakabagong ASF outbreak. Isa po itong virus na nagdulot ng malubhang epekto sa lokal na industriya ng baboy mula nang unang sumiklab ito ng 2019. Dahil dito, nag-set up na ang DA ng ilang checkpoint upang makontrol ang pagkalat ng virus at magsasagawa ng kontroladong trial ng bakuna laban sa ASF sa mga babuyan bilang dagdag na proteksyon laban sa sakit. Sa naturang pagpupulong, ang mga magsasakang interesado na mabakunahan ng kanilang mga baboy ay nagparehistro ng kanilang mga farm para sa programa. Ang mga lokal na pamahalaan ang inatasan na mag-validate ng mga biosecurity measure ng mga farm na ito upang matiyak na sumusunod sila sa mga pamantayan bago ipagpatuloy ang pagbabakuna. Bilang bahagi ng proseso, kukuha ng mga sample ng dugo mula sa mga hayop upang masuri kung may impeksyon ng ASF bago ibigay ang bakuna.
tanging mga malulusog na baboy lamang ang babakunahan upang maiwasan ang pagkalat ng virus at mabawasan ang posibleng mutasyon nito. Ang iba pang mga pangunahing opisyal kabilang si DA spokesman at Assistant Secretary Arinel de Mesa at mga kinatawan mula sa Regional Field Office 4A, Batangas Provincial Veterinary Office at Lobo Municipal Agriculture Office ay nandun din upang magbigay ng suporta. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng DA na labanan ang ASF at protektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka sa buong bansa. Ayan ang ating batid pa ninyo para sa araw na ito. At mula dyan ay maraming salamat po sa oportunidad na kayo ay aming mapaglingkuran. Once more, ang MNP ay programang pangradyo atin sa inyo ng DA-AFID. Kadyan! O ngayon po narito ating pagkaisipan para sa umagang ito mula sa Kawikaan, Kabanata 10, Talata 22. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanang walang kasamang kabalisahan. Mula po sa Department of Agriculture niyo po napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito po ay may himpilan sa Ortigas Center sa Pasig City at kasapi sa KBP. Thank you so much po sa aming DZAS family na kasama natin muli sa episode na ito. And of course, inyo pang listeners, kamusta po? May naiuwi po ba tayong panibagong kaalaman? Ayun po kagaya po sa pagtatanim, kung meron po tayong, talinhaga po, kung meron tayong buto na itinanim through this program, hopefully ito, hindi namin makita lahat ng mga result, no? Parang madalas kaming tanongin, paano yun, nalalaman yung impact ng mga ganyan-ganyan. Medyo, ang hinahabol natin dahil malalim na ugat. Kaya kung ano man po yung mga magagandang makukuha ninyo sa program, hopefully it doesn't stay po sa atin lang. We share it. Yan po, no? Maraming salamat po sa biyaya, Panginoon, ng broadcast through our radio ministry, which is the Maunlad na Pilipino. Thank you so much! Magbabalik ang MNP sa susunod na Sabado. Samahan niyo po kami ulit kami din Ka John Enriquez, Marie Vergara, Ira Cruz, at sa mga lupon po o mga bumubuo ng aming tanggapan, ang DA-AFID, ang Department of Agriculture. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po, ako po sa Ella Arsiaga at enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.